Doon po sa pagpupulong ay lahat po ng ASEAN sending countries ay naandun at sumama din po ang Bangladesh. Ma'am, karagdagan na rin po doon sa tinuran ni kasamang Paul. Kasi nakalagay din doon sa paniniwala ko doon sa batas na sa 200, sa nabanggit doon sa batas, 278 foreign workers ang nakalagay doon. Sinasabi kalahati daw ay hindi nagparehis. Kaya yung idinagdag doon sa batas, yung binigyan lang yung hindi nagparehis. Pero kung susumahin natin yung 278 na yun, malinaw na hindi totoo na kalahati lang ang nagparehis. Baka doon sa 278,000 na yun, ang mga nagparehis, baka halos lahat, mga siguro mayorya doon sa mga EPS dito nagparehis. Kaya yung sinasabi nung congressman o yung inilabas na batas na para hindi lumobo yung pababalikin na EPS, kaya nilimitahan nila yung hindi nagpa-release lang ang pababalikin. So, kung hindi nagpa-release ang pababalikin, karamihan dyan, doon sa 278 foreign workers, siguro yung mga babalik dyan sa aming basa, siguro kung sa 278,000 baka 8,000 lang yung mga hindi nagpa-release. Hindi totoo siguro yung datos na kalahati ng 278,000 nagpa-release. So, ang panawagan lang dyan, ang malinaw na isinasabi nung sa batas para mabawasan ang paglobo ng mga TNT. So, kung lilimitahin mo pa rin yung pagbibigay mo ng extension o pagbalik ulit ng manggagawa dito sa Korea, hindi pa rin sagot dun sa panawagan nila na mabawasan ang paglobo ng mga undocumented dito. Kaya yung panawagan ni kasamang Paul, ano ba ang pwede nating itulak sa gobyernong Korea para lahat mabiyayaan ng binibigay nilang batas? Yun lang po ang aming panawagan. Kanina po ay nabanggit ko nga na nagkaroon na kami ng pagpupulong sa kay Representative Kang. So, binanggit po namin yung edad, kung pwedeng pag-aralan, at ito nga pong, sabi ko nga sa inyo, you always check the Philippine Embassy website. Binanggit po doon ni Ambassador Cruz na the contract period of 4 years and 10 months be reviewed and that measures be introduced in the process that will not violate the law on permanent residency and naturalization. So, ang sinasabi po doon ni Ambassador is, pag-aralan, repasuhin mabuti ang 4 years and 10 months, repasuhin ang employment permit system. Kasi, siya ay naniniwala na ang nature of employment o ang work relationship ay samahan ng employer at ng employee or ng worker. So, hanggat gusto namin ng isa't isa, ay mag-renew kami ng mag-renew. So, pag-aralan ng Korean government, maglagay na lang sila ng safeguards kasi hindi naman, ang sinasabi doon is yung permanent settlement. Kasi nga, di ba, parang, kaya nga hindi inexaktong 5 years 4 years and 10 months. So, ang sinasabi nga ni Ambassador, pag-aralan nyo yan, na i-renew na lang, i-renew ang kontrata. Tapos, maglagay ng safeguard or ng measures para hindi kasama ang foreign worker dun sa sinasabi nyo mako-cover or magiging eligible for permanent residency or naturalization. So, kaya nga po, yan ay lagi sinasabi nga namin, lagi namin linalagay sa website kung ano yung mga pagpupulong o anong mga position paper na ginagawa ng embahada. Ma'am, karagdagan. Yung po yung posisyon ng ambassador. Ang inaano ko po, sa ngayon, kaming mga matatapos na walang extension, pwede ba tayong gumawa ng paraan? Kung halimbawa ay mag-signature campaign ulit, ilabas natin ulit sa, ipadala ulit natin sa gobyerno, at pati mga sadyang names kung kailangan papirmahin ulit,
para mabigyan lahat ng ano yung matatapos ng February hanggang July. Para makagawa tayo ng paraan para mabigyan ulit sila ng pagkakataon na makabalik. Kasi kung ang batayan ninyo ay yung minungkahi ni Ambassador, ihintayin pa namin nyo kung kailan. Pero kung siguro, kung ngayon pa lang, gagawa na tayo ng paraan, kung mag-submit tayo ng petition letter ulit, signature campaign, para may paabot yung sentimiento ng mga matatapos na hindi masasakop sa batas. Maraming po salamat. Gusto ko sagutin yung sa mungkahi mo. Magandang idea yon kasi ginawa na rin naman natin nung ilang taon na at binigay namin yon sa Ministry of Justice. Pero hindi lang siguro sa Ministry of Justice kasi alam nyo katulad sa atin, ang batas ay nanggagaling sa Kongreso. So, maganda na inumpisahan na natin, at saka napakaliit ng boses ng Pilipinas kasi 15 tayo na labor sending countries. Kaya nga, minabuti namin na makipag-usap ng hindi lang ang Pilipino. Kasi kung sasabihin natin, bakit wala namang papasok na Pilipino dyan sa bagong batas nyo? Pero paano yung mga ibang bansa? Sa kanila baka meron, di ba? Kaya kung gagawin nyo yan, mapayag kami na ibibigay namin sa Ministry of Justice, hindi lang doon, kay Congressman Kang, para lalo niyang, tsaka sa MOEL, para nila malaman kung ano ang reaksyon mula sa inyo. Kasi alam naman nila na nakikipag-dialogue kami sa inyo. Pero sasabihin din namin sa mga ibang bansa. Kasi kailangan maraming boses hindi lang galing sa Philippines. Kaya nga kung makipag-usap kami, kasama na rin yung ibang bansa. Sa ASEAN 6. Kaya tuwing nagmi-meeting ang ASEAN, palagi yan na-take up kasi marami talagang gustong manatili dito at talagang nagbabalon na ang mga overseas workers dito. At of course, problema rin po natin yon kasi kapag nagkasakit at saka may nangyaring hindi kanais-nais, talaga napakahirap rin resolve yon kasi kailangan malaking tulong kailangan po natin sa gobyerno rin. Yun lang po, kaya maganda yung inyong suggestion at payag kaming ipadala uli yun sa mga ahensya sa Korea. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Ronaldo Magtibay, kilala po sa pangalan Kuya Aldo naman. Ito pong katanungan kung ito ay naitanong po na rin sa inyo noon nung tayo mag-meeting sa Hewadong, pero wala po akong nadinig na sapat na kasagutan ng mga panahon ngayon. Ang ating pong focus ngayon ay puro nasa mga EPS. Paano po yung mga katulad naman namin na mga illegal? Ano po ang ginagawa ninyo o nagiging rekomendasyon ninyo sa ating gobyerno para maiparating naman sa gobyerno ng Korea para sa mga katulad naming mga TNT? Ano po ang inyong naibigay na rekomendasyon na para magkamaro naman ng sapat na legalisasyon o kung hindi man legalisasyon, kung yung halimbawang mahuli o mapadeport ay baka naman sakaling mapabalik uli at ang pangangailangan ng EPS ay pangangailangan din ng mga TNT at nating lahat. Marami pong salamat at magandang tanghali mo. Yung tanong nyo ata ay katulad din sa tanong earlier, Alam nyo, hindi kami, talaga patuloy po ang aming pakikipag-usap sa iba-ibang ahensya po sa Korea. At hindi lang po si Ambassador, pati kami ni Labat Feli. Kasi alam din po namin na marami na pong Pilipino talaga ang TNT. At kung nagbigay sila ng amnesty noon, yun din po ang aming hinihinging pag-legalize para makastay kayo dito. Kaya lang napakahirap po makipag-usap sa Korean government. Kasi sila meron silang mga desisyon na ginagawa na kung napapansin nyo, trickles kasi sila kung mag-amend ng batas Kasi nga masyado silang nabibigla sa laki ng pag-akyat ng kanilang ekonomiya at hindi nila makayanan ang kanilang mga labor, ang kanilang mga manggagawa. Kaya umaasa kami na mai-improve pa itong batas na ito. Kasi kung dati 3 taon lang, umaakyat po yan. Ngayon meron na silang
iniisip na pagbalik. Kaya nga ho, wala lang